Proverbs 24:16 says, "For a righteous man may fall 7 times and rise again." Sa mga taong bumagsak, sa mga taong nabigo ng paulit-ulit, na dahil dito ayaw mo nang bumangon, this is a word of encouragement for you. Ayon sa binasa natin, 7 beses ka mabumagsak, tatayo ka at muli kang magsisimula sapagkat ikaw ay may takot sa Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, ano man ang problema mo na nasa harapan mo, ano man yung malaking pader ng problema sa paligid mo na wala ka ng matakbuhan o kaya nakadapa ka na lang, wala ka ng lakas na bumangon, wala ka ng determination na mag-umpisang muli, this word is for you. Tumayo kang muli, bumangon ka, huwag kang manatili sa kinalalagyan mo. Stand up, muli kang bumangon, muli kang lumaban. Habang humihinga ka, habang buhay ka pa, may pag-asa ka. It doesn't matter kung pagtawanan ka ng mga tao. It doesn't matter kung sabihin nila sa'yo na loser ka, na palagi kang bigo. Ang mahalaga, you know who you are. Alam mo kung sino ka. Kilala mo kung sino ka. Ang importante, kaibigan, na you will acknowledge in yourself na nagkamali ka, na oo, nabigo ka, pero may pag-asa pa, hindi pa tapos ang laban. Si Thomas Edison, ang taong nag-imbento ng light bulb. After 1,000 attempts, hindi siya bumitaw, hindi siya tumigil. Kadalasan kasi nagkukwit agad tayo dahil maraming beses tayong nabigo, pero hindi natin alam na malapit na pala tayo sa katagumpayan. Katulad ni Thomas Edison, hindi siya nag-quit, hindi siya tumigil hanggat makuha niya ang hinahanap niya. Kaya kaibigan, huwag kang hihinto. Gaanong beses ka man madapa, higit pa sa 7 beses kang natumba, nabigo. Don't quit. Muli kang tumayo, muli kang bumangon, muli kang mag-umpisa, at may pag-asa pa kung titingin ka lang sa Panginoong Hesus. Alalahanin mo kung ikaw ay isang taong matuwid, kung ikaw ay isang taong may pananampalataya sa Diyos, na kasama mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka mabibigo. Ang mga bagay na kinakaharap mo, ito ay isang pagsubok lamang, kaibigan. At ang pagsubok na to, ito ang magpapalakas sa iyo. Ito ang magpapatibay ng pananampalataya mo. Kaya nga, imbis na umiyak ka, imbis na magmukmuk ka, imbis na madepress ka, move on with your life. Tumingin ka sa taas, kung saan doon mo mahahanap ang kalakasan, doon sa Diyos mo makikita ang katagumpayan na kailangan mo. Katulad nga ni Thomas Edison, 1,000 pagkakamali, 1,000 kabiguan, hindi ito naging hadlang upang tumahimik siya, upang tumigil siya, kasi alam niya isang-isa na lang, isang pagsubok na lang, isang subok na lang, makukuha niya ang tagumpay na hinahanap niya. Kaya kaibigan, abot kamay na lang ang pag-asa, ang tagumpay na matagal mo nang hinahanap. Tumingin ka sa pag-asang ito. Tumingin ka sa magagawa ng Diyos. Huwag mong pansinin ang panlilibak, ang pagtatawa, ang pagchichismis ng mga tao sa paligid mo. Sapagkat kapag nagpatuloy ka lang sa hakbangin mo, kapag nagtagumpay ka sa ninanais mong katagumpayan, makukuha mo, makakamit mo ang tagumpay na hinahanap mo. Look unto Jesus. Sa Kanya mo makukuha, sa Kanya mo mahahanap ang tagumpay na hinahanap mo. Father God, patawad po dahil sa mga pagsubok na kinaharap namin at kinakaharap. Sumusuko kami, bumibitaw kami sa mga pangako mo, umaayaw kami sa labanan ng buhay. Father, tinataas ko, Panginoon, yung mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Yung Panginoon, dapa na po sila, wala na silang matakbuhan, na kapag tumitingala sila, tumitingin sa kanilang paligid, puro problema. Walang katapusang problema ang nakikita nila. I pray, Father, tulungan mo sila na muling tumayo,
na muling magsimula at bigyan mo po sila ng pag-asa. Bigyan mo, Lord, sila na kahit maliit na pag-asa upang magpatuloy sila sa labanan ng buhay. And I pray, Panginoon, tulungan mo po sila na wag nilang solohin ang problema. Help them to realize, Panginoon, na hindi nila kayang mag-isa. Tulungan mo silang tumayo at humawak sa iyong mga salita, na humawak sa iyong mga kamay. And help them to see, Father, that without you, they are nothing, that they cannot do anything, Father God, without you. And I pray, Lord, maranasan nila yung bagong pag-asa, yung bagong kalakasan, yung bagong kasiglahan na galing sa iyo. At dalangin ko, Lord, na makita nila ang liwanag doon sa madilim na kinalalagyan nila. And I pray, Father, in the name of Jesus, anuman ang mga pagsubok na kinakaharap nila, pagsubok na mabibigat, na parabang pakiwari nila, walang lusutan, hindi na sila makakalis. I pray, Father, make a way, Father, para makaalis sila sa problemang ito. Thank you, Father, because we know that there is nothing impossible with you. There is nothing too hard or difficult for you. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. And I pray, Father, for your miracle. I pray for your breakthrough. Salamat sa iyo. Pinupuri ka namin sa araw na to. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa pagsama mo dito sa The Praying Mom. Katulad ng sinabi ko, bumagsak ka man, muli kang bumangon. Kahit ilang beses kang magkamali, kahit ilang beses ka pang bumagsak, muli kang mag-umpisa, sapagkat hindi ka nag-iisa sa iyong labanan. Kasama mo ang Diyos. Thank you so much. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya sa buong isang linggong ito. Thank you, and may the Lord bless you and keep you safe. Amen.